Ang tunog ng nabasag na plato ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Sinundan iyon ng isang matinis na sigaw na tila ba kayang bumasag kahit ng pinakamatigas na bato. Hayop ka, Ara! Wala ka nang ang silbi, pabigat ka pa. Tingnan mo ang ginawa mo. Napayuko si Ara Linares, naramdaman niya ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niyang tumulo ang mga luha. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang kanyang tia Elena na makita siyang umiiyak. Muli, dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng basag na pinggan mula sa maruming sahig na semento. Nagsusumiksik sa kanyang dibdib ang sakit, hindi dahil sa plato, kundi sa mga salitang tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Araw-araw, ganito ang kanyang buhay. Isang paulit-ulit na bangungot na hindi niya matakasan. Pati ba naman paghugas ng isang pinggan, hindi mo pa magawa ng tama, patuloy ng kanyang tiya, ang mga kamay nito ay nakapamiwang. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, sa lansangan ka na namumulot ng basura ngayon. Napakagatlabi si Ara. Sana nga, sa lansangan na lang. Baka sakaling doon ay mas may kalayaan pa siya. Matapos niyang mailagay sa basurahan ang mga bubog, isang maliit na supot ng mga barya ang hinagis ng kanyang tia Elena sa mesa. Kumalansing ang mga ito, ang tunog ay kasing lamig ng boses ng matanda. Bumili ka ng pandesal. At huwag na huwag kang magtatagal. Marami ka pang gagawin. Tumango lang si Ara, hindi nag-abalang magsalita. Kinuha niya ang mga barya at mabilis na lumabas ng bahay. Bawat hakbang palayo sa maliit na bahay na iyon ay isang maliit na paghinga ng kaluwagan. Ngunit saan siya pupunta? Ang tanging kanlungan niya sa mundong ito ay hindi isang bubong o apat na pader. Ito ay isang puno. Nilakad niya ang pamilyar na daan ng lupa patungo sa gilid ng maliit na gubat na malapit sa kanilang nayon. Doon nakatayo ang isang matandang puno ng mangga. Malaki, mayabong, at tila ba isang matapat na kaibigan na laging naghihintay. Ilang henerasyon na marahil ang nasaksihan nito, at sa loob ng ilang taon, ito ang naging saksi sa lahat ng kanyang mga lihim na luha. Sumandal siya sa magaspang na katawan ng puno at doon, sa wakas, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit ganito? Bulong niya sa hangin. Wala na po bang katapusan ito? Ang mga dahon sa itaas ay marahang humahampas sa ihip ng hangin, tila ba sinusubukang sagutin ang kanyang tanong. Dito, sa ilalim ng puno ng mangga, nararamdaman niya ang kapayapaan na kahit kailan ay hindi niya naramdaman sa loob ng bahay na tinatawag niyang tahanan. Dito, malaya siyang maging mahina, malaya siyang umasa na isang araw, magbabago rin ang lahat. Isang matinis na tunog ng humihinang preno ang biglang bumasag sa kanyang pag-iisa. Sinundan ito ng tunog ng isang makina na umuubo-ubo bago tuluyang namatay. Napapitlag si Ara at mabilis na pinunasan ang kanyang mga pisngi. Sumilik siya mula sa likod ng puno. Ilang metro lamang mula sa kinatatayuan niya, sa gilid ng bako-bakong kalsada, ay isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Mukha itong mas mahal pa kaysa sa kanilang bahay at lupa. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaki ang lumabas. Matangkad ito, nakasuot ng puting polo shirt na halatang mamahalin at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay magulo at baka sa mukha niya ang inis. Sinipa niya ng bahagya ang gulong ng sasakyan. Napatago muli si Ara sa likod ng puno. Hindi siya sanay sa mga estranghero, lalo na sa mga mukhang mayaman na tulad nito. Baka kung anong isipin nito kapag nakita siyang narito. Hello? May tao ba riyan? Ang boses ng lalaki ay malalim at may otoridad. Napahigpit ang kapit ni Ara sa puno. Hindi siya kumibo, umaasang aalis na lang ito. Sir, tulong po, narinig niyang sabi ulit ng lalaki, mas malakas ngayon. Nasiraan ako. May alam ba kayong mekaniko sa malapit? Katahimikan. Napabuntong hininga ang lalaki. Narinig ni Ara ang mga yabag nito na papalapit sa kanyang direksyon. Nagpanik ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nakayuko, hindi makatingin ang diretsyo sa lalaki. Yung pasensya na po, mahinang sabi ni Ara. O walang mekaniko dito sa lugar namin. Sa bayan pa po, mga 1 oras na lakad. Itinaas ng lalaki ang kanyang tingin at natigilan nang makita si Ara. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi, at ang suot nitong luma at kupas na damit.
Ngunit sa kabila ng lahat, may nakita siyang isang uri ng simpleng ganda at inosente sa mga mata nito. Ganoon ba, sabi ng lalaki, bahagyang lumambot ang boses. Ito si Marco de Villa, bagamat hindi iyon alam ni Ara. May cellphone ka ba? Pwedeng makitawag? Umiling si Ara. O wala po, sir. Napakamot sa ulo si Marco. Frustration. Iyon ang nararamdaman niya. Ngunit nang tingnan niyang muli ang dalaga sa harap niya, napalitan iyon ng awa at pagtataka. Sige, salamat na lang, sabi ni Marco. Dinukot niya ang kanyang wallet, kumuha ng ilang asul na papel de bangko, at iniabot ito kay Ara. Para sa abala. Napatitig si Ara sa perang nasa kamay ng lalaki. Mas malaki pa iyon sa kinikita niya sa loob ng isang buwan sa pagtitinda ng panggatong. Ngunit sa halip na abutin ito, umiling siya at umatras ng isang hakbang. Hindi po kailangan, sir. Wala naman po akong ginawa. Natigilan si Marco. Nagulat siya. Sa mundong ginagalawan niya, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay handang tumanggap ng pera. Ngunit ang babaeng ito sa harap niya, na halatang hirap sa buhay, ay tumanggi. Mayroong dignidad sa kanyang pag-iling. Mayroong integridad sa kanyang mga mata. Ibinalik ni Marco ang pera sa kanyang wallet. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Tila ba ang lahat ng inis niya kanina ay biglang naglaho? Okay, sabi niya. Kung ganoon, ano ang pangalan mo? Nakatitig si Marco de Villa sa dalagang nasa harap niya, hinihintay ang sagot nito. Ang simpleng tanong na, ano ang pangalan mo, ay tila nagdulot ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Nakayuko pa rin ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Ara po. Ara Linares. Ang pangalan ay kasing simple ng kanyang anyo, ngunit may kung anong tumatak sa isipan ni Marco. Ara. Marco, pakilala niya sa sarili, iniabot ang kamay. Nag-atubili si Ara saglit bago marahang iniabot ang sarili niyang kamay. Naramdaman ni Marco ang gaspang ng palad nito, isang kamay na sanay sa mabibigat na gawain. Ito ay lubos na kabaligtaran ng mga malalambot na kamay ng mga babaeng kilala niya sa Maynila, mga kamay na hindi pa nakakahawak ng kahit ano na mas mabigat sa isang designer handbag. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay na tila ba napaso. Kung wala na po kayong kailangan, sir, aalis na po ako, paalam nito, handa nang tumalikod. Sandali, pigil ni Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw pa niyang umalis ang dalaga. Sabi mo, 1 oras na lakad ang papunta sa bayan. Pwede mo ba akong samahan? Hindi ko kabisado ang lugar. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Pero, sir, may bibilhin pa po ako di. Babayaran kita para sa oras mo, mabilis na sabi ni Marco. At nang makita niyang muli ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ara, idinugtong niya, o kaya, ililibre na lang kita ng merienda sa bayan pagkatapos. Ano sa tingin mo? Ang alok ng pagkain ang tila mas nagustuhan nito. Tumango si Ara, bagamat halata pa rin ang pag-iingat. Nagsimula silang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Tahimik sa simula. Si Marco, na sanay sa ingay ng syudad at walang katapusang business meetings, ay nahanap ang sarili na pinakikinggan ang tunog ng kanilang mga yapak sa tuyong lupa at ang huni ng mga ibon. Sa paglalakad nila, hindi napigilan ni Marco na pagmasdan ang paligid. Ang mga simpleng bahay kubo, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga magsasakang papunta sa kanilang bukirin. Ito ay isang mundo na malayo sa kanyang realidad, malayo sa mga boardroom, sa mga mararangyang party, sa walang katapusang presyon na maging isang de Villa. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Ara. Tahimik siyang naglalakad sa tabi niya, ang tingin ay laging nasa daan. Mayroong isang uri ng kalmado at payapang lakas sa kanya, kahit na baka sa kanyang mga mata ang isang malalim na kalungkutan. Ano ang binibili mo sa bayan? Tanong ni Marco, sinusubukang basagin ang katahimikan. Pandesal lang po, sagot ni Ara, hindi tumitingin sa kanya. Pandesal lang? Ang layo ng lalakarin mo para lang sa pandesal. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara, ang unang ngiti na nakita ni Marco mula sa kanya. Masarap po kasi ang pandesal doon. May kung anong kiliti ang naramdaman ni Marco. Sa gitna ng kanyang problema sa kotse at sa nakakasuffocate na buhay na gusto niyang takasan, kahit sandali lang, ang simpleng sagot na iyon ay nagdala ng kakaibang gaan. Nakarating sila sa bayan at mabilis na nakahanap ng talyer.
Sinabi ng mekaniko na abuti ng ilang oras bago maayos ang sasakyan. Habang naghihintay, tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Dinala niya si Ara sa isang maliit na karinderya. Umorder si Marco ng pansit at halo-halo para sa kanilang dalawa. Sa una, nahihiya pa si Ara na kumain. Ngunit nang makita niya na komportable si Marco, dahan-dahan na rin siyang nagsimulang kumain. Habang pinagmamasdan niya si Ara, mas lalong lumalalim ang pagtataka ni Marco. Paano nabubuhay ang isang tulad niya sa ganitong kahirapan, ngunit nananatili pa ring may dignidad? Anong kwento ang nasa likod ng malulungkot niyang mga mata? Ang pag-uusap nila ay napunta sa buhay sa probinsya. Ikinuwento ni Ara, sa mga pautal-utal na pangungusap, ang tungkol sa puno ng mangga, sa ilog kung saan siya naliligo noong bata pa siya. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang kanyang tiya. Nang pabalik na sila sa talyer, natanaw nila mula sa malayo ang isang babaeng nag-aabang sa daan. Nang makilala ito ni Ara, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kaunting saya sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Si Tia Elena. Saan ka galing, ha? Sabi ko bumili ka lang ng pandesal. Bakit kasama mo yan? Sigaw ng matanda, dinuduro si Marco. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkasuklam. Tiya, nasiraan po siya ng sasakyan. Nagsimulang magpaliwanag si Ara. Huwag mo akong dahilan-dahilanan. Lumalandi ka, ano? Akala mo makaka-jackpot ka sa itsura mong iyan, bulyaw ni Tia Elena. Hinablot niya ang braso ni Ara ng mahigpit. Halika, umuwi na tayo. Walang hiya kang bata ka. Teka lang, maam, sabat ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Huwag niyo siyang saktan. Kasalanan ko. Ako ang nagyaya sa kanya na samahan ako. Tiningnan siya ni Tia Elena mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang halaga. At sino ka naman? Huwag kang makialam dito. Pamangkin ko to, responsibilidad ko to. Kahit na po. Walang sinumang may karapatang manakit ng iba, mariing sabi ni Marco. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mga mata ni Ara. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na biglaan. Isang desisyon na marahil ay padalos-dalos. Ngunit pakiramdam niya, ito ang tamang gawin. Binitawan niya ang braso ng matanda at humarap kay Ara. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay malinaw at determinado. Ara, sabi niya, hindi pinapansin ang galit na mukha ni Tia Elena. Gusto mo ba ng trabaho? Isang totoong trabaho na may maayos na sahod at maayos na tirahan. Natigilan si Ara. Maging si Tia Elena ay natulala. Mayroon akong malaking hasyenda sa kabilang bayan. Hacienda de Villa. Kailangan ko ng mga katulong sa hardin, sa bahay kahit saan mo gusto, patuloy ni Marco. Bibigyan kita ng disenteng buhay. Malayo dito. Malayo sa ganito. Ang huling mga salita ay tila isang patama sa matanda. Sumama ka sa akin, Ara. Ito ang alok ko. Isang alok na babago sa lahat. Nakatitig si Ara kay Marco, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Sa kanyang likuran, narinig niya ang nagingit-ngit na boses ng kanyang tiya. Huwag kang maniwala dyan. Lalamunin ka lang ng mga mayayamang iyan. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakikita ni Ara sa mga iyon ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pag-asa. Isang pagkakataon. Isang posibleng pagtakas. Hoy, Ara! Huwag kang mangarap, sigaw ni Tia Elena, hinila muli ang braso niya. SCFD, Tideg Rakhay Nai Ta Dens Bao Gikweli. Ang mga salitang Tagalog at Vietnamese ay naghalo sa isipan ni Ara, ngunit iisa lang ang ibig sabihin. Isang banta. Isang ultimatum. Nakatayo siya sa gitna. Sa isang banda, ang pamilyar na impyerno na kanyang kinalakihan. Sa kabilang banda, isang estranghero na nag-aalok ng isang pangarap na tila napakalayong abutin. Tumingin siya sa mga mata ni Marco at pagkatapos ay sa galit na mga mata ng kanyang tiya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo muli sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Dahil sa isang napakabigat na pagpili. Ang mga salita ng kanyang Tia Elena ay umalinggaw sa tainga ni Ara. Huwag kang babalik. Isang sumpa.
Isang pangako ng tuluyang pagkawala sa buhay na kahit kailan ay hindi naging tunay na sa kanya. Napatingin siya sa mahigpit na pagkakahawak ng tiyahin sa kanyang braso. Naramdaman niya ang sakit ng mga kuko nito na bumaon sa kanyang balat. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin kay Marco. Nakita niya sa mga mata ng lalaki hindi ang awa, kundi ang isang paanyaya. Isang tahimik na pangako ng isang bagay na mas mabuti. Sa isang iglap, ang lahat ng taon ng pagtitiis, ng mga pambubugbog at masasakit na salita, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa ilalim ng puno ng mangga. Ang gutom. Ang pag-iisa. Isang hininga. Isang malalim na hininga. Sa isang kilos na ikinagulat maging ng sarili niya, marahas niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Tia Elena. Sasama ako sa kanya. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, ngunit may bigat ng isang desisyon na hindi na mababago. Nakita niya ang gulat at pagkasuklam sa mukha ng kanyang tiya. Walang hiya ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ano po ba ang ginawa niyo para sa akin? Putol ni Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Kinuha niyo ako. Pero para lang gawing katulong na walang bayad. Para may mautusan. Para may masigawan. Kailan niyo po ako tinuring na pamangkin? Kailan niyo ako tinuring na tao? Hindi nakasagot si Tia Elena. Tumalikod si Ara, hindi na muling lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa babaeng iyon ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Sumunod siya kay Marco papunta sa talyer, ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong takot at kagalakan. Ang biyahe papunta sa Hacienda de Villa ay tahimik. Nakatingin lang si Ara sa bintana, pinagmamasdan ang mga tanawin na nagdaraan. Ang mga puno, ang mga bukid, ang kalangitan. Tila ba ngayon lang niya nakita ang tunay na kulay ng mga ito. Nang sa wakas ay pumasok sila sa isang malaking arko na may nakaukit na Hacienda de Villa, na panganga si Ara. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang bahay. Isa itong paraiso. Isang mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng kape ang sumalubong sa kanila. Sa dulo nito ay isang malaking bahay na may istilong Kastila, puting pader, pulang tisa na bubong, at malalaking bintana. Mayroon itong malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na iba't iba ang kulay. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng kape at lupa. Nandito na tayo, sabi ni Marco, ipinarada ang sasakyan sa harap ng bahay. Pagbaba niya, isang matandang lalaki na nakaunipormeng puti ang sumalubong sa kanila. Mayroon itong mabait na ngiti at mga matang puno ng karunungan. Magandang hapon po, Sir Marco. Mabutit nakauwi na kayo ng ligtas, bati ng matanda. Salamat, Mang Lito, sagot ni Marco. Siya nga pala, si Ara. Magiging bagong katrabaho natin siya dito sa hacienda. Umiti si Mang Lito kay Ara. Isang ngiti na mainit at tunay, walang bahid ng paghuhusga. Maligayang pagdating sa Hacienda de Villa, Hija. Ako si Lito, ang katiwala dito. Ituring mo na rin akong parang tatay mo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang puso. Sa loob lang ng ilang minuto, mas naramdaman niya ang pagtanggap mula kay Mang Lito kaysa sa naramdaman niya sa buong buhay niya kasama si Tia Elena. Ipinasya ni Mang Lito si Ara sa loob ng bahay. Mas lalo siyang namangha. Maluluwang ang mga silid, makikintab ang sahig na kahoy, at ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mamahalin. Dinala siya sa isang maliit ngunit malinis na kwarto sa likod ng bahay. Mayroon itong sariling kama na may malambot na kutson at bintanang nakaharap sa hardin. Ito ang magiging silid mo, Ara, sabi ni Mang Lito. Magpahinga ka muna. Mamaya, tatawagin na lang kita para sa hapunan. Naiwan si Ara na mag-isa sa kanyang bagong silid. Dahan-dahan siyang umupo sa kama, hinaplos ang malambot na kumot. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga bulaklak. Tila ba lahat ay isang panaginip? Isang napakagandang panaginip na natatakot siyang magising. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Marco at Mang Lito, ikinuwento ni Mang Lito ang tungkol sa pagkabata ni Marco. Kung paano ito mahilig umakyat sa mga puno ng kape at maligo sa ilog. Napangiti si Ara, nakikita ang isang ibang panig ng seryosong lalaki na nagligtas sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagyaya si Marco na maglakad sila sa hardin. Ang mga ilaw sa paligid ay nagbibigay ng isang mahiwagang sinag sa mga halaman.
Nagustuhan mo ba rito? Tanong ni Marco. Sobra po, sir, sagot ni Ara. Parang panaginip po ang lahat. Huwag mo na akong tawaging sir. Marco na lang. Marco, ulit ni Ara, ang pangalan ay tila bago sa kanyang mga labi. Naglakad sila papunta sa isang bahagi ng hasyenda kung saan tanaw ang malawak na taniman ng kape. Ang buwan ay bilog at maliwanag. May kung anong kilig ang naramdaman ni Ara, isang pakiramdam na bago at nakakapanibago. Ang lalaking ito, na kaninang umaga lang ay isang estranghero, ang nagbigay sa kanya ng pag-asang ito. Dito, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Walang sinumang maninigaw sa'yo. Walang sinumang mananakit sa'yo. Ligtas ka dito. Nakatitig lang si Ara sa kanya, ang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Isang pamilyar na tunog ng video call ang narinig mula sa cellphone ni Marco. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, nakita ni Ara ang mukha ng isang napakagandang babae, may matapang na mga mata at perpektong ngiti. Marco, darling. Where have you been? I've been trying to call you all day, sabi ng babae sa kabilang linya. Belle, sagot ni Marco at napansin ni Ara ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara, isang halo ng pagod at pagkakasala. Habang nagsasalita si Marco, aksidenteng napadaan si Ara sa likuran niya, papunta sa isang namumukadkad na rosas. Ang mga mata ng babae sa screen, si Isabel, ay biglang nanliit. Ang kanyang matamis na ngiti ay naglaho. Marco, sabi niya, ang boses ay biglang naging malamig at matalas. Sino yan? Nilingon ni Marco si Ara, pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang kamera palayo. Wala. Isa sa mga katulong. Belle, I have to go. Tatawag ako ulit. Wait, Marco. Pinatay ni Marco ang tawag bago pa man matapos magsalita si Belle. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mahikang bumabalot sa gabing iyon ay biglang naglaho. Tumayo si Marco, ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang pader na hindi kayang lampasan ni Ara. Pasensya ka na, basag ni Marco sa katahimikan, ang boses niya ay halatang pilit. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Hindi iyon ang totoong dahilan. Alam iyon ni Ara. Nakita niya ito sa biglaang pagbabago ng kanyang mga mata, sa paraan ng pagtigas ng kanyang panga. Ang babae sa telepono, si Belle, ay maihawak na kapangyarihan sa kanya, isang kapangyarihan na hindi maintindihan ni Ara. Okay lang po. Marco, sagot niya, ang pagbigkas sa pangalan nito ay tila nag-iingat na ngayon. Magpapahinga na rin po ako. Maraming salamat po ulit sa lahat. Tumango lang si Marco, ang tingin ay nasa malayo, tila ba ang isip ay lumilipad na sa ibang lugar. Sa isang lugar na hindi kasama si Ara. Naglakad si Ara pabalik sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa kanina. Ang kilig at pagkamangha na naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na pag-aalala. Sino si Belle? Bakit ganoon na lang ang epekto niya kay Marco? At bakit tinawag siyang katulong ni Marco sa paraang tila ba ikinahihiya siya? Nakahiga na siya sa kanyang malambot na kama, ngunit hindi na niya maramdaman ang dating ginhawa. Ang imahe ng maganda at matapang na mukha ni Belle ay hindi maalis sa kanyang isipan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang paraiso ay naroon pa rin, ang hardin, ang kalangitan, ang buwan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na hindi siya tunay na kabilang dito. Naramdaman niya na ang paraisong natagpuan niya ay mayroon ng nagbabantang anino. Napatitig si Isabel Belle Reyes sa itim na screen ng kanyang cellphone. Pinatay ni Marco ang tawag. Basta na lang niya pinatay. Isang malamig na galit ang dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Wala. Isa sa mga katulong. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya naniwala. Kilala niya si Marco. Kilala niya ang bawat tono ng boses nito, ang bawat kislap sa mga mata nito. At ang nakita niya bago pinatay ang tawag ay hindi pagkakasala. Iyon ay pagtatakip. Tumayo siya mula sa kanyang malambot na kama at naglakad papunta sa full-length mirror sa sulok ng kanyang marangyang silid. Lahat ay perpekto. Ang kanyang mamahaling silk robe,
ang kanyang mukha na walang bakas ng kahit anong kapintasan, ang kanyang buhok na alagang-alaga. Siya si Isabel Reyes, ang nag-iisang babae na nababagay sa isang De Villa. Ngunit may isang lihim ang kanyang perpektong katawan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang likuran, malapit sa kanyang kanang balikat. Kahit sa lambot ng sutla, naramdaman niya ang pamilyar na gaspang, ang marka na habang buhay niyang dadalhin. Ang markang habang buhay na pananagutan ni Marco. Napapikit siya at bumalik ang alaala na tila kahapon lang nangyari. Dalawang bata, tumatakbo sa ilalim ng ulan sa malawak na hardin ng Hacienda de Villa. Naghahabulan. Nagtatawanan. Hindi mo ko mahuhuli, Marco, sigaw ng batang si Belle. Masyado kang mabilis, sagot naman ng batang si Marco, humahabol sa kanya. Sa kanilang paglalaro, nadula si Belle sa basang damo. Natumba siya, at sa kasamaang palad, tumama ang kanyang likuran sa isang matulis na bato na nakatago sa halamanan. Ang kanyang sigaw ay hindi dahil sa pagkatumba, kundi dahil sa matinding sakit. Nakita ni Marco ang dugo na mabilis na kumakalat sa puting bestida ni Belle. Ang takot sa mga mata nito ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Sa ospital, habang umiiyak si Marco sa tabi ng kanyang kama, hinawakan niya ang kamay nito. Kasalanan ko, Belle. Sorry, sabi ng batang Marco, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. At doon, sa gitna ng amoy ng gamot at takot, binitawan niya ang isang pangako. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita habang buhay. Pangako. Minulat ni Belle ang kanyang mga mata. Ang alaala ay kasing linaw ng kanyang refleksyon sa salamin. Pangako, bulong niya sa sarili. Para sa kanya, iyon ay hindi lang isang salita ng isang batang natatakot. Iyon ay isang kontrata. Isang kasunduan. Si Marco ay pag-aari niya. Ang buhay nito ay kabayaran sa sakit na dinulot nito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang isang numero. Hello, Ma'am Belle, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Rico, malamig na sabi ni Belle. May problema tayo. Po. Maayos naman po ang pagkakagawa ko. Sinigurado kong masisiraan lang yung kotse niya sa lugar na walang signal at malayo sa kabihasnan, tulad ng utos niyo. Hindi naman po delikado. Iyon nga ang problema, Rico, mariing sabi ni Belle, ang bawat salita ay may diin. Ang usapan natin, masisiraan siya para maalala niyang kailangan niya ako. Para maramdaman niyang mag-isa siya at ako lang ang pwedeng takbuhan niya. Hindi para makahanap siya ng bagong laruan. Laruan po, Ma'am. May babae, Rico. Nakita ko. Isang babaeng mukhang taga-bundok. Anong silbi ng plano mo kung hahayaan mo lang siyang mamulot ng basura sa daan? Pasensya na po, Ma'am Belle. Hindi ko po alam, Di. Wala akong pakialam kung hindi mo alam. Ang gusto ko, malaman mo na hindi ako nagbabayad para sa palpak na trabaho. Ang isang simpleng utos, hindi mo pa nagawa ng tama. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at marahas na pinatay ang tawag. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay na lang dito sa Maynila habang ang kanyang ipag-aari ay nilalantakan ng kung sinong babae. Binuksan niya ang kanyang malaking aparador at nagsimulang kumuha ng mga damit, mga bestida, mga sapatos na may takong, lahat ng sandata na kailangan ng isang Isabel Reyes. Habang nag-iimpake, pumasok ang kanyang ina sa silid. Belle, anak. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-impact? Humarap si Belle sa kanyang ina, isang matamis at peking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sa Batangas po, Mommy. Sa Hacienda de Villa. I think it's time. Pag-uusapan na namin ni Marco ang mga detalye ng kasal. Nagningning ang mga mata ng kanyang ina. Oh, that's wonderful news. Ang De Villa at Reyes magsasama na rin sa wakas. This is good for the business, for both families. I know, Mom, sagot ni Belle, isinasara ang kanyang maleta. It's for the good of the family. Ng pamilya ko at ni Marco, idinugtong niya sa kanyang isipan. Kinagabihan, bago siya matulog, kinuha niya ang isang silver-framed na litrato sa kanyang bedside table. Isang litrato nila ni Marco noong kanilang high school prom. Nakangiti sila pareho, mga bata at walang muwang. Ngunit para kay Belle, ang litratong iyon ay isang tropeo. Isang patunay ng kanyang pag-aari.
Hinaplos niya ang mukha ni Marco sa litrato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at mapanganib na determinasyon. Ang babaeng nakita niya sa video call, ang katulong ay isang hamak na aberya lang. Isang maliit na bato sa kanyang daan na kailangan lang niyang sipain. Hintayin mo ako, Marco, bulong niya sa litrato. Paparating na ako para ipaalala sa iyo kung sino ang dapat mong mahalin. Itinabi niya ang litrato at tumingin sa kawalan, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang pwedeng umagaw sa kung anong akin. Lalo na ang isang basahan na tulad niya. Lumipas ang ilang araw. Dahan-dahang nasasanay si Ara sa kanyang bagong buhay sa Hacienda de Villa. Ang bawat umaga ay hindi na sinasalubong ng sigaw, kundi ng huni ng mga ibon at amoy ng sariwang kape. Tinuruan siya ni Mang Lito na mag-alaga ng mga orkidya sa hardin. Natuklasan ni Ara na mayroon siyang key green thumb, at sa bawat bagong usbong na kanyang nakikita, tila may bago ring pag-asa na umuusbong sa kanyang puso. Si Marco naman, bagamat madalas ay abala, ay laging naglalaan ng oras para kamustahin siya. Naglalakad sila sa hardin tuwing hapon, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Sa mga sandaling iyon, nawawala ang anino ni Belle, at si Marco ay nagiging ang lalaking nakilala niya sa ilalim ng puno ng mangga, mabait, malungkot, at naghahanap ng kapayapaan. Ang kaba na naramdaman ni Ara noong gabing iyon ay unti-unti niyang ibinabaon sa limot. Pinipilit niyang paniwalain ang sarili na baka imahinasyon lang niya ang lahat. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga rosas, isang magarang puting kotse ang pumasok sa gate ng hacienda. Hindi ito ang sasakyan ni Marco. Huminto ito sa mismong tapat ng malaking pinto. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang babae ang lumabas. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Ang babae ay tila isang diwata na bumaba mula sa langit. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante at ang kanyang mga mata ay protektado ng malalaking sunglasses. Siya ang larawan ng yaman at kumpiyansa. Siya si Belle. Nakilala siya ni Ara mula sa video call. Sakto namang lumabas si Marco mula sa bahay, tila narinig ang pagdating ng sasakyan. Ang ngiti sa mukha nito nang makita si Ara kanina lang ay biglang naglaho. Belle, anong ginagawa mo dito? You should have told me you were coming, sabi ni Marco, ang boses ay hindi masaya, kundi gulat. Tinanggal ni Belle ang kanyang salamin at ngumiti ng napakatamis. Surprise, darling. Na-miss kita. Hindi mo na ako tinawagan ulit. At sa harap mismo ni Ara, sa harap ni Mang Lito na kasunod na lumabas, ibinagsak ni Belle ang kanyang mamahaling handbag sa lupa, yumakap ng napakahigpit kay Marco, at hinalikan ito sa pisngi. Hindi ito isang simpleng yakap ng magkaibigan. Ito ay isang yakap ng pag-aari. Naramdaman ni Ara na tila may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Bigla, pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa isang perpektong hardin. Napayuko siya at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng isang halaman. Naramdaman niya ang mga mata ni Marco na sumulyap sa kanya saglit, ngunit mabilis din itong bumaling pabalik kay Belle. Halika, pumasok na tayo sa loob, sabi ni Marco, inaalis ang pagkakayakap ni Belle. Wait, sabi ni Belle, ang mga mata ay diretsyo na ngayong nakatingin kay Ara. You must be the new help. Pakipasok na lang ng mga gamit ko sa guest room, okay? Bago pa man makasagot si Ara, si Mang Lito na ang nagsalita. Ako na po ang magdadala, Ma'am Belle. Ninisyan lang ni Belle si Mang Lito at muling kumapit sa braso ni Marco, hila-hila ito papasok ng bahay. Naiwan si Ara sa hardin, pakiramdam ay 10 beses na mas maliit kaysa dati. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Ara. Pinaupo siya ni Mang Lito sa mesa, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Si Belle ang reyna ng gabi. Walang tigil itong nagsasalita, puno ng mga kwento tungkol sa kanila ni Marco, mga biyahe nila sa ibang bansa, mga party na kanilang dinaluhan, mga sikreto na sila lang ang nakakaalam. Naaalala mo ba, Marco, noong naligaw tayo sa Palawan, kwento ni Belle, tumatawa. Grabe, akala ko katapusan na natin. Buti na lang, you were there. You always save me. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ikaw, Ara, taga saan ka nga ulit? Mukhang hindi ka sanay sa ganitong pagkain. Tagabayan lang po, mahinang sagot ni Ara.
Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang buksan ni Belle ang kwento ng aksidente. You know, Ara, sabi ni Belle, ang boses ay puno ng drama. Marco and I shared very special bond. He literally saved my life. Muntik na akong mamatay noon dahil sa isang aksidente, pero iniligtas niya ako. Kaya may utang na loob ako sa kanya at may utang din siya sa akin. Habang nagsasalita, kumuha siya ng tinidor at sa kanyang pagkilos, sinasadyang inahulog ang manggas ng kanyang bestida, inilalantad ang isang bahagi ng kanyang likuran. Sa makinis niyang balat, mayroong isang peklat, isang mahaba at pangit na marka na hindi maikakaila. Mabilis niya itong tinakpan muli na tila nahihiya, ngunit sapat na iyon para makita ng lahat. Tumingin si Ara kay Marco. Nakayuko ito, nakatitig sa kanyang plato, ang mukha ay blanko, ngunit ang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nakakuyom. Sa isang iglap, naintindihan ni Ara. Ito ang iutang na sinasabi ni Belle. Ito ang tanikalang nakagapos kay Marco. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Ara ng mga plato sa kusina, pumasok si Belle. So, ikaw pala si Ara, sabi nito, nakasandal sa hamba ng pinto, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi sumagot si Ara. I need a glass of wine. Red, dalhin mo sa veranda, utos ni Belle. Tumango si Ara at nagsimulang kumuha ng kopita. Habang naglalagay siya ng alak, sinadya ni Belle na dumaan sa likuran niya at aksidenteng nabangga ang kanyang siko. Natapon ang pulang alak sa puting bestida ni Belle. Oh my God! Look what you've done, sigaw ni Belle, kahit halata namang siya ang may kasalanan. This is a designer dress. Alam mo ba kung magkano ito? Malamang hindi. Baka katumbas na ng buong buhay mo. Sorry po, ma'am, sorry po, sabi ni Ara, nanginginig, sinusubukang punasan ang mansa gamit ang isang basahan. Don't touch me, sigaw ni Belle, tinabig ang kamay ni Ara. Umalis ka na nga lang. Wala kang silbi. Go and clean up this mess. Now. Lumabas si Belle ng kusina, nag-iwan ng isang Ara na tulala, ang puso ay parang pinipiga. Ang eksena ay napakapamilyar. Ang mga salita, ang tono para siyang bumalik sa poder ni Tia Elena. Lumabas si Ara sa hardin para kumuha ng sariwang hangin, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Narinig niya ang mga boses mula sa veranda. Boses ni Marco at ni Belle. Nagtatalo sila. Nagkubli siya sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya gustong makinig, pero hindi niya mapigilan. You can't just barge in here and treat people like that, Belle, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pinipigilang galit. Bisita ka lang dito. Bisita lang. Marco, darling, I'm not just a guest. I'm your future, sagot ni Belle, ang boses ay matamis ngunit may kamandag. At si Ara? She's just a nobody you picked up from the streets. Huwag mong sabihing nahuhulog ka na sa kanya. Hindi iyan ang punto, Belle. Ang punto ay ang pagtrato mo sa kanya. Ang punto, Marco, ay ang utang mo sa akin, sabi ni Belle, ang boses ay bumaba, maseryoso. Utang mo sa'yo ang buhay ko, Belle, pero... Narinig ni Ara na sabi ni Marco. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay tumago sa puso ni Ara na parang isang punyal. Utang na loob. Iyon pala ang lahat. Siya ay isang proyekto. Isang paraan para makaramdam si Marco ng kabutihan. Isang paraan para matakasan ang utang niya kay Belle. Hindi na niya kaya pang makinig. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kusina, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang paraiso ay naging isang gintong haula. Ang kanyang tagapagligtas ay isa ring bilanggo. At siya ang dahilan kung bakit mas lalong humihigpit ang rehas. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya sa salamin ang kanyang sarili, isang hamak na babae na nakasuot ng kupas na damit, isang babaeng hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang divilla. At sa unang pagkakataon, naisip niya ang mga sinabi ni Belle. Marco ay akin. Bigla, pumasok sa isip niya si Belle, na may isang mapanuksong ngiti sa mga labi, at sinabi sa kanya, Marco is mine. You are just his temporary charity case. Bago pa man siya makasagot, nagising si Ara sa katotohanan. Iyon pala ay isang bangungot lamang, ngunit ang mga salita ay tila totoo at tumatago sa kanyang puso. Ang pagdating ni Belle ay nagdala ng isang anino na hindi niya matatakasan.
Nakita ni Marco ang pagbabago kay Ara sa mga sumunod na araw. Ang kislap sa mga mata nito na unti-unti niyang natutunang mahalin ay napalitan ng isang pamilyar na anino ng kalungkutan. Para itong isang bulaklak na nagsisimulang malanta sa ilalim ng nakakapasong presensya ni Belle. Tuwing umaga, nakikita niya si Ara na tahimik na nagtatrabaho sa hardin, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko, tila may pasa na hindi nakikita. At sa tuwing sinusubukan niyang kausapin ito, isang pilit ng ngiti lang ang isinasagot sa kanya. Nasasaktan siya. Nasasaktan siyang makita itong ganito, lalo na't alam niyang siya ang dahilan. Ang pagdating ni Belle ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa paraisong sinubukan niyang buuin para sa kanila. Isang hapon, nakita niya si Ara na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito. Ara, mahinang tawag niya. Napapitlag ito, mabilis na pinunasan ang isang butil ng luha sa gilid ng kanyang mata. Marco, may kailangan ka? Umupo si Marco sa tabi niya. Ako dapat ang magtanong yan. Okay ka lang ba? Umiling si Ara, hindi makatingin sa kanya. Okay lang ako. Pagod lang siguro. Huwag sa akin, Ara. Alam kong hindi ka okay. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Dahil ba kay Belle? Hindi sumagot si Ara, ngunit sapat na iyon. Patawad, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad kung nadadamay ka sa gulo ng buhay ko. Pero maniwala ka sa akin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang kanyang puso ay puno ng isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman dati. Aayusin ko to, pangako. Isang maliit at alanganing ngiti ang isinukli ni Ara. Isang ngiti na nagsasabing gusto niyang maniwala. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Marco. Tapos na ang pagiging duwag. Tapos na ang pagpapaalipin sa nakaraan. Kakausapin niya si Belle. Tatapusin na niya kung anuman ang mayroon sila. Para kay Ara. Para sa sarili niya. Kinagabihan, pinuntahan niya si Belle sa library. Naabutan niya itong nagbabasa ng libro, isang baso ng alak ang nasa tabi niya. Kalmado ito, na tila ba isang reyna sa kanyang trono. Belle, kailangan nating mag-usap, simula ni Marco, isinara ang pinto sa likuran niya. Ibinaba ni Belle ang kanyang libro. Finally! Akala ko, iiwasan mo na ako habang buhay. Hindi na ito pwede, Belle, diretso niyang sabi. Ang pananatili mo dito ang paraan ng pagtrato mo, kay Ara lahat to, kailangang matigil na. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Belle. So, this is about her. The little charity case. Grabe, Marco. Ang bilis mo namang ma-in-love sa isang pulubi. Huwag mo siyang tawaging ganyan, tumaas ang boses ni Marco. Wala kang alam tungkol sa kanya. At ikaw? Ano nang alam mo sa akin? Tumayo si Belle, ang kalmadong anyo ay napalitan ng isang mapanganib na kislap sa mga mata. Akala mo ba ganun lang kadali yon? Na pagkatapos ng lahat, itatapon mo na lang ako na parang basura dahil sa isang babaeng kahapon mo lang nakilala? Utang ko sa'yo ang buhay ko, Belle, alam ko yan. Hindi lang buhay mo ang utang mo sa akin, Marco, putol ni Belle. Buhay ko. Ang kinabukasan ko. Ang lahat ng nawala sa akin dahil sa peklat na to. Pinagsisihan ko na iyon, Belle. Paulit-ulit. Hindi sapat ang pagsisisi, Marco. Hindi nito mabubura ang peklat. Hindi nito mabubura ang mga taon na tiniis ko. Lumakad siya papunta sa isang malaking mesa na gawa sa Nara. Mayroon doong isang brown na folder. Kinuha niya ito. Akala mo may pagpipilian ka. Akala mo nasa posisyon ka para tapusin ang lahat. Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Belle, ang boses ay malamig na parang yelo, ay hawak kita sa leg. Hawak ko ang buong pamilya mo. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Kumalat ang laman nito. Mga dokumento. Mga litrato. Mga bank statement. Tingnan mo, utos ni Belle. Nag-aalangan man, lumapit si Marco at pinulot ang isang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong kopya ng isang deed of sale para sa isang malaking lupain na katabi ng hacienda na kapangalan sa isang shell company na konektado sa kanyang tiyo Rodolfo. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga papel.
Mga peking permit, mga testimonya ng mga magsasakang sa pilitang pinaalis, mga bank transfer sa mga politiko. Ito ay ebidensya ng malawakang korupsyon at panloloko na ginawa ng kanyang tiyuhin sa pangalan ng De Villa Corporation. Isang iskandalo na kayang magpabagsak hindi lang sa kanilang kumpanya, kundi sa buong pangalan ng kanilang pamilya. Saan mo nakuha to? Nanginginig ang boses ni Marco, hindi sa takot, kundi sa galit. I have dinner ways, darling, bumisi si Belle. Habang ikaw ay nagpapakasaya sa pagiging savior ng mga kawawang babae, ako naman, ginagawa ko ang lahat para protektahan ang interes ng pamilya natin. Ito ba ang proteksyon, Belle? Blackmail? Tawagin mo kung anong gusto mo. Pero ito ang katotohanan. Lumapit si Belle, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay. Ito ang katapusan ng mga De Villa. Ang pangalan ninyo, ang yaman ninyo, lahat yan maglalaho na parang bula. Napatitig si Marco sa mga dokumento pagkatapos ay kay Belle. Nakikita niya ngayon ang tunay na kulay nito, hindi isang babaeng nagmamahal, kundi isang desperadong ahas na handang manuklaw. Ano-ano nang gusto mo? Tanong ni Marco, ang bawat salita ay tila isang malaking bato na hirap siyang ilabas. Ngumiti si Belle. Isang ngiti ng isang manlalarong nanalo na sa laro bago pa man ito magsimula. Simple lang, Marco. Simple lang ang gusto ko. Sabihin mo. Hinaplos niya ang pisngi ni Marco. Ito ang katapusan ng mga De Villa. Maliban na lang kung huminto siya, pinakikiramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Pakasalan mo ako. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaurong siya. Pagpapakasal. Ito pala ang laro. Ito ang bistay. Ito ang bitag. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Ara, ang mga mata nitong puno ng pag-asa. Ang pangako niya, aayusin ko to. At ngayon, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang pride nito sa kanilang pangalan. Ang mukha ng kanyang ina. Ang responsibilidad niya. Pag-ibig o pamilya. Kalayaan o pagkawasak. Bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tingin sa screen. Ang kanyang ama. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Dad? Marco, anak. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng panik. May tumawag sa aking reporter mula sa isang malaking dyaryo. Nagtatanong tungkol sa mga lupaing nakuha ni Rodolfo sa Batangas. May alam ka ba dito? Sabi niya, may hawak daw siyang mga ebidensya. Marco, this could be big. This could ruin us. Napatingin si Marco kay Belle. Nakangiti pa rin ito, isang ngiti na nagsasabing, checkmate. Ang bitag ay nagsimula ng sumara. At siya, kasama ang lahat ng kanyang pangarap para kay Ara, ay nasa loob nito. Ang pangako ni Marco, aayusin ko to, ay naging isang maliit na kandila sa madilim na pasilyo ng puso ni Ara. Pinanghawakan niya iyon sa mga sumunod na araw. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat ngiting mapanlait ni Belle, ang bawat utos nito na tila ba siya ang reyna ng hasyenda. Ngunit ang liwanag ng kandila ay unti-unting humihina. Napansin ni Ara ang pagbabago kay Marco. Tila isang pader na yelo ang biglang itinayo sa pagitan nila. Hindi na siya nito nginingitian sa umaga. Kapag nagkakasalubong sila, umiiwas ito ng tingin. Ang mga paglalakad nila sa hardin ay biglang natigil. Isang hapon, sinubukan niyang lapitan ito habang nag-iisa ito sa may veranda, nakatingin sa malayo. Marco, tawag niya, may daladalang isang baso ng malamig na tubig. Gusto mo? Lumingon ito, at sa isang saglit, nakita niya ang pamilyar na lungkot sa mga mata nito. Ngunit mabilis din iyong naglaho, napalitan ng isang malamig na distansya. Salamat, Ara. Pero hindi ako nauuhaw. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Ara na nakatayo doon, hawak ang baso ng tubig na hindi na maibibigay. Pakiramdam niya ay hindi lang tubig ang tinanggihan nito, kundi siya. Ang buong pagkatao niya. Anong nangyari sa pangako niya? Ang sagot ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang gabi, ipinatawag sila ni Mang Lito. Mayroon daw mahalagang hapunan,
kasama ang mga magulang ni Marco na kadarating lang mula sa Maynila. Ang buong bahay ay abala. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling mag-ayos ng mesa, naglalabas ng mga pinakamamahaling kubyertos at plato. Ang hangin ay puno ng tensyon. Nag-aalangan si Ara na sumama, ngunit pinilit siya ni Mang Lito. Bahagi ka na ng pamilyang ito, Ara, sabi ng matanda, ngunit may bakas na pag-aalala sa mga mata nito. Nagsuot si Ara ng pinakamaganda niyang bestida, isang simpleng puting bestida na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Ngunit pagbaba niya, pakiramdam niya ay isa siyang basahan. Naroon na ang lahat. Si Don Ricardo de Villa, ang ama ni Marco, isang lalaking may otoridad sa bawat kilos. Si Doña Elvira, ang kanyang ina, elegante at may mapanuring mga mata. At si Belle, nakasuot ng isang kumikinang na itim na bestida, nakakapit sa braso ni Marco na parang isang mamahaling hiyas. Si Marco naman ay parang isang estatwa, nakatayo lang doon, ang mukha ay walang emosyon. Pinaupo si Ara sa dulo ng mahabang mesa, malayo sa kanila. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang dula na hindi niya maintindihan. Ang usapan sa hapunan ay tungkol sa negosyo, sa politika, sa mga pamilyang kasing yaman nila. Walang sinuman ang kumausap sa kanya. Walang sinuman ang tumingin sa kanyang direksyon, maliban kay Bella na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya, isang maliit at mapanuyang ngiti ang nasa mga labi. Si Ara ay nakayuko lang, pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Wala siyang gana. Ang bawat subo ay tila isang malaking bato na hirap siyang lunukin. Naramdaman niya ang mga mata ng ina ni Marco na nakatitig sa kanya, mga matang tila nagtatanong kung ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa mesang iyon. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Don Ricardo, hawak ang isang kopita ng alak. Isang anunsyo, sabi niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Isang napakagandang balita para sa ating pamilya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang puso ni Ara ay biglang kumabog ng malakas, na tila may masamang mangyayari. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya de Villa at ang pamilya Reyes ay hindi lamang magkaibigan, kundi matatag na kasosyo sa negosyo, patuloy ni Don Ricardo. At ngayong gabi, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo na mas lalo pa nating patitibayin ang alyansang ito. Tumingin siya kina Marco at Belle. Umiti si Belle, isang ngiti ng purong tagumpay. Ang aking anak na si Marco at ang napakagandang anak ng aking kaibigan, si Isabel, ay napagdesisyonan ng magpakasal. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa pandinig ni Ara. Ang mundo niya ay biglang huminto. Ang mga palakpakan at pagbati sa paligid niya ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Belle. Nakatingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata, ang ngiti nito ay isang tahimik na pang-iinsulto. Isang ngiti na nagsasabing, nanalo ako. Natalo ka. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kopitang hawak niya ay tila naging napakabigat. Sinubukan niyang ibaba ito sa mesa, ngunit huli na ang lahat. Dumulas ito sa kanyang mga daliri. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay pumunit sa masayang selebrasyon. Lahat ng mata, sa wakas, ay napunta sa kanya. Ang mga mata ng mga magulang ni Marco na puno ng inis. Ang mga mata ni Belle na puno ng pagkutya. At ang mga mata ni Mang Lito na puno ng awa. Nakatayo si Ara, tulala, nakatingin sa mga bubog sa sahig na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Katulad ng kanyang puso. Basag. Durog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Marco, umaasa, nagmamakaawa na sana'y may makita siyang kahit katiting na paliwanag. Kahit isang sulyap na nagsasabing hindi ito totoo. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Marco. Ang mga mata nito ay nakapako sa mga bubog sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. I'm sorry, sabi ni Marco, ang boses ay kasing lamig at kasing walang buhay ng mga bubog sa sahig. Hindi ito isang paumanhin para sa nabasag na kopita. Ito ay isang paumanhin para sa nabasag na pangako. Para sa nabasag na puso. Ito ang katapusan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Ara. Hindi siya kailanman naging bahagi ng mundong ito. Siya ay isang bisita lamang sa paraiso na hindi naman talaga para sa kanya. Ang tunog ng nabasag na kopita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Binasag nito ang pekeng katahimikan na pilit niyang pinaninindigan.
Sa isang iglap, napilitan siyang harapin ang pinsalang dulot ng kanyang kaduwagan. Nakita niya si Ara na nakatayo, tulala, sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pag-asa na siya mismo ang nagtanim, ngayoy puno ng sakit at pagkalito. 1,000 tanong ang nakapaloob sa mga iyon, at lahat ay nakatutok sa kanya. Ngunit wala siyang maisagot. Walang salitang kayang magpaliwanag sa bigat ng kanyang pagkakanulo. I'm sorry, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Isang walang kwentang salita na hindi kailanman magiging sapat. Umalis si Ara sa silid ng walang imik, iniwan ang mga bubog sa sahig at ang isang malaking butas sa dibdib ni Marco. Ang selebrasyon ay nagpatuloy, ngunit para kay Marco, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang bawat tawa, bawat pagbati, ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang budhi. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Ara. Kailangan niyang subukang magpaliwanag, kahit alam niyang wala siyang karapatan. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng kanyang mga magulang, hinanap niya si Ara. Natagpuan niya ito sa hardin, sa parehong lugar kung saan niya ipinangako na aayusin niya ang lahat. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng akasya, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang buwan ay ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang malungkot na anyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig nito ang kanyang mga yabag ngunit hindi ito lumingon. Ara, mahina niyang tawag. Ano pa ang kailangan mo sa akin, Marco? Sagot nito, ang boses ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Hindi pa ba sapat na ipamukha mo sa akin kung saan lang ako lulugar? Umupo siya sa tabi nito, may distansya sa pagitan nila. Hindi ganoon, Ara. Hindi mo naiintindihan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ano ang hindi ko naiintindihan? Na ako ay isang laruan lang. Isang panakip butas habang inaayos mo ang mga problema mo. Akala ko, tinulungan mo ako. Akala ko, niligtas mo ako mula sa impyerno. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa sakit. Pero hindi pala. Inilipat mo lang ako sa isang mas magandang kulungan. Ginawa mo lang akong mas miserable. Bawat salita ay parang isang suntok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo, ang tungkol sa blackmail, sa iskandalo, sa panganib na kinakaharap ng kanyang pamilya. Gusto niyang ipaliwanag na ginagawa niya ito, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ipinagpalit niya ang kaligayahan nito para sa pera at pangalan? Iyon ba ay magiging mas katanggap-tanggap? Hindi. Mas lalo lang nitong ipapamukha sa kanya na sa mundo ng mga mayayaman, ang mga tulad niya ay laging talo. May mga bagay na komplikado, Ara, ang tanging nasabi niya. Mga responsibilidad na hindi ko pwedeng talikuran. Responsibilidad, muling tumawa si Ara. Ang pagpapakasal sa babaeng halatang hindi mo mahal, yan ba ang responsibilidad? O ang pagbibigay ng pag-asa sa isang taong wala namang kalaban-laban tapos bigla mo na lang bibitawan? Alin doon ang responsibilidad, Marco? Hindi siya nakasagot. Dahil tama si Ara. Binigyan mo ako ng pangarap, Marco, patuloy nito, ang boses ay nagsimula ng manginig. Pinaniwala mo ako na posible. At ang pinakamasakit sa lahat, naniwala ako sa'yo. Dahan-dahan, kinuha ni Ara ang isang bagay mula sa kanyang liig. Ang manipis na kwintas na may maliit na palawit na bulaklak, ang unang regalo na ibinigay ni Marco sa kanya. Inilagay niya ito sa palad ni Marco. Isinasauli ko na to, sabi niya. Hindi ko ito kailangan. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay tila kumagat sa kanyang balat. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang sa paghawak dito ay mapipigilan niya si Ara sa pag-alis. Ngunit huli na. Tumayo si Ara. Aalis na ako. Bukas ng umaga. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Marco. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, wala nang luha sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na tulad ng bakal. Determinasyon. Hindi ko alam, sagot nito. Pero kahit saan, basta malayo dito. Malayo sa'yo. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco para pigilan siya. Anong karapatan niya? Matapos ang lahat, siya ang nagtulak dito palayo.
Naiwan siyang nakaupo doon, hawak ang kwintas, pinagmamasdan ang paglayo ng babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang kulay abong mundo. Pakiramdam niya ay isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang sumama dito. Ang bahaging malaya. Ang bahaging nangangarap. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon, umaasang mahahabol pa niya si Ara, masabi ang mga bagay na hindi niya nasabi kagabi. Ngunit pagdating niya sa silong, nakita niya si Ara na may dala ng maliit na bag, kausap si Mang Lito sa may pinto. Nagtago siya sa isang sulok, nakikinig. Mag-iingat ka, Hija, sabi ni Mang Lito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Saan ka tutuloy? Huwag po kayong mag-alala, Mang Lito. Kakayanin ko po, sagot ni Ara. Pakisabi po sa kanya, salamat. Salamat sa lahat. Mayroong isang saglit na katahimikan. Pero hindi ko kailangan ng tagapagligtas, idinugtong ni Ara, ang boses ay matatag. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco ng mas malakas pa kaysa sa lahat ng isinumbat sa kanya ni Ara kagabi. Nakita niyang lumabas si Ara sa pinto, naglakad sa mahabang daanan ng hasyenda, at hindi na lumingon pa. Nakatayo lang doon si Marco, nakakuyom ang kamao kung saan nakatago ang kwintas. Pakiramdam niya, siya ang naiwan sa kulungan, habang si Ara, sa kabila ng lahat ng sakit, ay ang tunay na nakalaya. Ang pag-alis sa Hacienda de Villa ay parang pagtalon mula sa isang gintong haula, patungo sa isang malawak at hindi pamilyar na kawalan. Walang direksyon si Ara, walang plano. Ang tanging dala niya ay ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang damit at ang bigat ng isang durog na puso. Sa kakarampot na perang natira sa kanyang sahod, nakahanap siya ng isang maliit na kwartong maupahan sa bayan. Isang kwarto na may isang payat na kutson sa sahig, isang bintanang sira ang aldaba, at mga dingding na bakas ang mga kwento ng mga dating nakatira. Maliit ito, masikip at malungkot. Ngunit sa unang pagkakataon, ito ay sa kanya. Walang utos. Walang sigaw. Walang mga matang mapanghusga. Dito, malaya siyang umiyak ng hindi nagtatago. Sa mga unang araw, ang sakit ay parang isang malaking alon na paulit-ulit na humahampas sa kanya. Ang mukha ni Marco, ang kanyang mga pangako, ang malamig niyang paumanhin, lahat ay bumabalik sa gabi para pahirapan siya. Ngunit sa bawat pagtulo ng luha, may kung anong tumitigas sa kanyang kalooban. Ang sakit ay dahan-dahang nagiging galit. Ang galit ay nagiging determinasyon. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Ang mga salitang binitawan niya kay Mang Lito ay naging kanyang mantra. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit paano? Isang araw, habang nag-iisip kung saan maghahanap ng trabaho, naalala niya ang isang bagay. May naiwan pa siyang mga gamit sa bahay ni Tia Elena. Isang lumang bestida na bigay ng kanyang ina, at ilang maliliit na gamit na may sentimental na halaga. Kailangan niyang bumalik. Hindi para makipag-ayos, kundi para kunin ang huling piraso ng kanyang nakaraan, bago siya tuluyang magsimula muli. Naglakad siya pabalik sa pamilyar na landas, ang puso niya ay matatag. Hindi na siya ang Ara na takot. Ang sakit na pinagdaanan niya sa hasyenda ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kalasag. Ano man ang sasabihin ni Tia Elena, hindi na siya kayang saktan nito. Naabutan niya ang kanyang tiyan na nagwawali sa bakuran. Nang makita siya nito, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Aba, tingnan mo nga naman ang mundo. Bumalik ang alibughang pamangkin, sabi ni Tia Elena, ipinatong ang walis sa pader. Anong nangyari? Pinalayas ka na ng prinsipe mo. Sabi ko na sayo, ang mga basurahang tulad mo ay hindi nababagay sa palasyo. Hindi kumibo si Ara. Dumiretso siya sa pinto. Kukunin ko lang po ang mga gamit ko. Abat talagang. Hindi na niya pinatapos ang kanyang tiya. Pumasok siya sa loob. Ang baho ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Walang nagbago. Dumiretso siya sa maliit na silid kung saan siya dating natutulog. Binuksan niya ang luma at kinakalawang na aparador. Nandoon pa ang kanyang mga gamit. Habang kinukuha niya ang bestida, may nasagi ang kanyang siko sa itaas na bahagi ng aparador. Isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog at bumagsak sa sahig. Blag! Bumukas ito at kumalat ang laman. Ano yan? Huwag mong pakialaman yan, narinig niyang sigaw ni Tia Elena mula sa labas.
Mabilis itong pumasok sa silid, ang mukha ay puno ng panik. Ngunit ang reaksyon ng kanyang tiya ang mas lalong nagtulak kay Ara na tingnan kung ano ang laman ng kahon. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang laman ay hindi mga alahas o mga litrato. Ito ay mga papel. Luma at naninilaw na mga papel. Kinuha niya ang isa. Isang passbook. Nakapangalan sa kanyang mga magulang, sina Ernesto at Lilia Linares. Binuklat niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga numerong nakasulat doon. Malaking halaga. May isa pang dokumento. Isang kasulatan. Life insurance. Nakasaad doon na siya, si Ara Linares, ang nag-iisang benepisyaryo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isa pang passbook. Nakapangalan sa kanya. Ara Linares. May mga regular na withdrawal na ginagawa bawat buwan sa loob ng maraming taon. Ang pirma sa withdrawal slip ay hindi sa kanya. Kilala niya ang sulat kamay na iyon. Pirma iyon ni Tia Elena. Pipera ng mga magulang ko, bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Sabi niyo wala silang iniwan. Sabi niyo namatay silang walang-wala. Namutla si Tia Elena. Hindi totoo yan. Mga lumang papel lang yan, walang kwenta. Sinubukan nitong agawin ang mga dokumento, ngunit mabilis na yumakap si Ara sa mga ito. Itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Ang takot at sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ng gutom, ng mga masasakit na salita, lahat ay dahil sa isang kasinungalingan. Nagsinungaling kayo, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Ninakawan niyo ako. Ninakawan niyo ang sarili kong mga magulang. Wala kang alam, depensa ni Tia Elena, ang boses ay nanginginig na. Ako ang nag-alaga sa'yo. May utang na loob ka sa akin. Utang na loob, tumayo si Ara, hawak-hawak ang mga ebidensya ng kataksilan. Pinagtrabaho niyo ako na parang alipin. Ipinagkait niyo sa akin ang pag-aaral. Ang pagkain. Ang lahat. Habang kayo, ninanamnam niyo ang perang dapat ay para sa akin. Napaatras si Tia Elena, takot na takot sa unang pagkakataon sa babaeng kaharap niya. Hindi na ito ang Ara na kaya niyang sigaw-sigawan. Binuhay kita, sigaw pa rin ng matanda. Hindi, mariing sabi ni Ara. Hindi niyo ako binuhay. Ikinulong niyo ako. At ngayon tapos na. Niyakap niya ng mahigpit ang mga dokumento. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, palabas ng bahay, iniwan si Tia Elena na nakatayo doon, talunan at nanginginig. Hindi niya kinuha ang bestida. Hindi na niya kailangan iyon. Ang hawak niya ngayon ay mas mahalaga pa. Hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang kanyang kinabukasan. Habang naglalakad siya palayo sa bahay na iyon sa huling pagkakataon, hindi na siya umiiyak. Ang puso niya ay puno ng isang bagong layunin. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Kukunin niya ang lahat ng sa kanya. Ang bisperas ng kanyang kasal. Dapat ay ito ang pinakamasayang gabi sa buhay ng isang lalaki. Ngunit para kay Marco de Villa, ito ay isang lamay. Isang lamay para sa kanyang kalayaan, sa kanyang mga pangarap at sa babaeng tunay niyang minamahal. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin sa kanyang malawak na silid. Nakasabit sa isang hanger ang kanyang barong Tagalog na gawa sa pinya, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang sagisag ng kadalisayan at tradisyon. Isang kasinungalingan. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang pangatlo o pang-apat na niya. Sinusubukan niyang lunurin ang sakit, ngunit tila mas lalo lang itong lumilinaw. Ang mukha ni Ara. Ang huling tingin nito sa kanya. Ang mga salitang binitawan nito na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Siya dapat ang tagapagligtas. Ngunit sa huli, siya pala ang nangangailangan ng tulong. Siya ang bilanggo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na isinauli ni Ara. Pinagmasdan niya ang maliit na palawit na bulaklak. Napakaliit na bagay, ngunit naglalaman ng isang buong mundo ng mga tsana. Isang marahang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Marco. Ang boses ni Mang Lito. Pasok, walang gana niyang sabi. Pumasok ang matandang katiwala, may daladalang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa mesa.
Nakita ni Mang Lito ang halos ubos ng bote ng whiskey at ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang alaga. Anak, sabi ni Mang Lito, hindi na ginamit ang formal na teaser. Hindi po ako mapakali. Alam kong may mali. Alam kong hindi ka masaya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Anong magagawa ko, Mang Lito? Ito ang responsibilidad ko. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Umiling si Mang Lito. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo, Marco. At may mga kasinungalingan na hindi dapat pinaninindigan. Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig niyong sabihin? Hindi sumagot si Mang Lito. Sa halip, kinuha nito ang sariling cellphone, may kinalikot saglit at iniabot ito kay Marco. Pakinggan mo po ito. Nag-aalangan man, kinuha ni Marco ang cellphone. Isang audio recording. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Mang Lito. Pagkatapos, isang boses na magaspang at pamilyar, ang boses ng mekaniko mula sa bayan. Pasensya na po talaga, Mang Lito. Natakot lang po akong magsabi. May babaeng nagbayad sa akin para sirain yung preno ng kotse ni Sir Marco, pero hindi naman yung tipong delikado. Ang utos po sa akin, basta masisiraan siya sa may gubat, sa lugar na walang signal. Binayaran po ako ng malaki para manahimik. Narinig ni Marco ang sarili niyang paghinga. Sino ang babae? Tanong ng boses ni Mang Lito sa recording. Hindi ko po alam ang pangalan pero maganda, maputi at halatang mayaman. Dumating po siya sakay ng isang puting kotse, isang araw bago masiraan si Sir Marco. Siya po mismo ang nagturo kung saang parte ng daan dapat masiraan ang sasakyan. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang isang kabayong gustong kumawala. Puting kots. Maganda. Mayaman. Iisa lang ang taong tumutugma sa deskripsyon na iyon. Bell. Binitawan niya ang cellphone na tila napaso. Hindi aksidente ang lahat, bulong niya, hindi sa kanyang sarili. Hindi po aksidente, Sir Marco, kinumpirma ni Mang Lito, ang boses ay matatag. Ang pagkikita ninyo ni Ara ay hindi tadhana. Ito ay bahagi ng isang masamang plano na hindi nangyari ayon sa gusto ng may gawa. Parang isang dam na biglang nasira. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagdating ni Belle. Ang kanyang pagka-inosente. Ang kanyang pagiging biktima. Lahat ay isang dula. Isang napakahusay na pag-arte. Niloko niya ako, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa galit. Niloko niya tayong lahat. Ang sakit at kalungkutan na naramdaman niya ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag. Galit kay Belle dahil sa kanyang panlilinlang. Tinapon niya ang baso ng whiskey sa pader. Nabuhos ang natitirang alak at ang baso ay nabasag sa libu-libong piraso, katulad ng huling respeto na natitira niya para kay Belle. Tumingin siya kay Mang Lito. Salamat, Mang Lito. Maraming salamat. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwintas ni Ara sa kanyang palad. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya magiging bilanggo ng kasalanan o ng blackmail. Ang kasal bukas ay hindi na isang seremonya ng pagsuko. Ito ay magiging isang entablado. Ang entablado kung saan niya ibubunyag ang lahat ng kasinungalingan. Samantala, sa isang maliit na opisina ng isang abogado sa bayan, isang ibang uri ng katotohanan ang nabubunyag. Nakatayo si Ara sa harap ng kanyang tia Elena. Sa pagitan nila ay si Attorney Reyes, isang matandang abogado na kilala sa pagtulong sa mga naaapi. Nasa ibabaw ng mesa ang lahat ng dokumento, ang mga passbook, ang insurance policy, ang mga withdrawal slip. Ginang Elena, sabi ng abogado, ang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Ang mga dokumentong ito ay malinaw. Sa loob ng halos 10 taon, regular kayong kumuha ng pera mula sa trust fund na iniwan ng mga magulang ni Ara para sa kanyang pag-aaral at kinabukasan. Ito ay qualified theft. Isang krimen na may katapat na mabigat na parusa sa kulungan. Namutla si Tia Elena. Nawala na ang lahat ng tapang nito. Pero inalagaan ko naman siya. Karapatan ko iyon. Wala po kayong karapatan, mahinang sabi ni Ara, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay may bigat. Ang karapatan ko po ang kinuha niyo.
Nagsimulang umiyak si Tia Elena, nagmamakaawa. Patawarin mo na ako, Ara. Pamangkin kita. Pamilya tayo. Tumingin si Ara sa babaeng nagpahirap sa kanya sa buong buhay niya. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi ko po kayo ipakukulong, sabi ni Ara, na ikinagulat ng kanyang tiya at ng abogado. Pero may isang kondisyon. Isasauli niyo ang lahat ng kinuha niyo. Bawat sentimo. Sige. Gagawin ko, mabilis na sagot ni Tia Elena. Isang kasunduan ang isinulat at pinirmahan. Nang matapos ang lahat at lumabas na si Tia Elena, hinarap ni Ara ang abogado. Maraming salamat po, attorney. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Hija? Maaari mo siyang kasuhan. Umiling si Ara. Ang gusto ko lang po ay makuha ang para sa akin at magsimulang muli. Ang pagkakulong sa kanya ay hindi magbabalik ng mga taon na nawala sa akin. Nang lumabas siya sa opisina ng abogado, dala ang tseke na naglalaman ng perang magbabago ng kanyang buhay, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang langit ay tila mas bughaw. Sa wakas, malaya na siya. Habang naglalakad, napatingin siya sa isang dyaryo na nakasabit sa isang tindahan. Sa front page, isang malaking larawan. Si Marco at si Belle. Ang anunsyo ng kanilang kasal na gaganapin bukas sa simbahan ng San Sebastian. Napatitig siya sa larawan ni Marco. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ng kwintas na isinauli niya, ang tanging alaala na itinago niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pupunta siya sa kasal bukas. Hindi para gumanap na biktima. Hindi para magmakaawa o mag-iskandalo. Pupunta siya doon para gawin ang isang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Pupunta siya doon para tuluyan ng isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Para isauli ang huling piraso ng alaala at sa wakas, palayain ang sarili niya ng buo. Tumingin siya sa direksyon ng hasyenda na nasa kabilang ibayo ng mga burol. Bukas. Magkikita sila muli sa huling pagkakataon. Ang araw ng kasal. Ang San Sebastian Church sa Batangas ay puno ng mga mayayamang bisita. Lahat ay nakatingin sa harap, nag-aabang sa pagdating ng ikakasal na babae. Nakatayo si Marco sa altar, nakasuot ng isang puting barong Tagalog. Sa mata ng lahat, siya ay ang perpektong lalaking ikakasal, gwapo, mayaman at tila kalmado. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Hawak niya sa kanyang kamay ang kwintas ni Ara. Sa kabilang kamay, ang kanyang cellphone na naglalaman ng recording ni Mang Lito. Nasa gilid niya si Belle. Si Isabel Reyes, nakasuot ng isang pangarap na puting gown, nakangiti ng matamis sa mga bisita. Ngunit nang tiningnan niya si Marco, may kung anong pagbabanta sa kanyang mga mata. Alam niyang may mali sa kilos ni Marco. Ang musika ay tumugtog at nagsimulang maglakad si Belle sa isla. Ang kanyang ama ay buong pagmamalaking nakaakbay sa kanya. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagbigay ng mga paalala at sermon. Ang lahat ay tila nasa ayos. Naramdaman ni Marco ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ito na. Ito na ang sandali. Kung may sino man sa inyo ang may nalalaman na dahilan kung bakit hindi dapat ikasal ang dalawang ito. Tumingin si Belle kay Marco at pagkatapos ay sa mga bisita, isang nanlilibak na ngiti ang nasa kanyang labi. Sige, Marco. Sagutin mo na ang edu mo. Tapusin na natin to. Ngunit hindi sumagot si Marco. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tingin sa pari at sinabing, meron po akong sasabihin. Nagulat ang lahat. Maging ang pari ay natigilan. Marco, darling, what are you doing? Bulong ni Belle. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Hinarap ni Marco si Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Hindi ko ito gagawin, Belle. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng ginamit ang aking pamilya at sinira ang buhay ng isang taong mahal ko. Biglang tumahimik ang buong simbahan. Ang ama at ina ni Belle ay tumayo, gulat na gulat. Anong sinasabi mo? Tanong ni Don Ricardo de Villa, ang ama ni Marco. Sinusubukan po niya akong manipulahin, Dad, sabi ni Marco, ang boses ay malakas, umaabot sa dulo ng simbahan.
Ginamit niya ang isang lumang aksidente para pahirapan ako. Ginipit niya ako na magpakasal sa kanya, kapalit ng pananahimik niya tungkol sa mga iligal na transaksyon ni Tio Rodolfo. Napanganga si Belle. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo iyan para sirain ako. Mahal mo ako. Hindi kita mahal, Belle, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng kapaitan. Kinukumbinsi mo lang ang sarili mo na may utang ako sa'yo. Ngunit hindi lang iyon. Tumingin siya sa mga bisita. Ang aksidente ko sa bayan ilang buwan na ang nakakaraan ay hindi aksidente. Ito ay plano. Plano na sinadya ni Isabel na gawin para makilala ako sa lugar na iyon at maibalik niya ako sa Maynila. Ang kaso lang, hindi siya nagtagumpay. May nakilala akong mas totoo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at itinaas ito. Hawak ko ang audio recording ng pag-amin ng mekaniko na binayaran niya para sirain ang sasakyan ko. Hawak ko ang ebidensya ng iyong panluloko, Isabelle. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Belle ay nagbago. Mula sa inosenteng ikakasal, naging isang galit na nilalang. Marco! Walang hiya ka! Sinisira mo ako, sigaw ni Belle. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Belle, malamig na sagot ni Marco. Ginamit mo ang aking kahinaan at pilit na ginamit ang pagmamahal na akala ko ay mayroon tayo. Ang lahat ay tungkol sa pilit na pagkontrol. Napakasikip ng hangin sa simbahan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Lumingon ang lahat. Nakatayo si Ara sa entrance. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ngunit ang kanyang tindig ay mataas. Ang kanyang mga mata ay matapang. Ito na ang babaeng hindi na kailangan ng tagapagligtas. Hinarap siya ni Belle. Ikaw! Hayop ka! Sinubukan ni Belle na lapitan si Ara, ngunit hinarangan siya ng kanyang ama at ina. Naglakad si Ara sa aisle, tahimik at matatag. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Hindi siya tumingin kay Marco. Naglakad siya hanggang sa altar, sa pagitan ni na Marco at Belle. Tumingin si Belle kay Ara, ang mukha ay puno ng kasuklaman. Ikaw na pulubi. Ano nang ginagawa mo rito? Sinusubukan mong sirain ang kasal namin? Hinarap ni Ara si Belle. Hindi ko po sinisira ang kasal niyo. Matagal na po itong sira. Pagkatapos, nilingon ni Ara si Marco. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Ara, nakita ni Marco ang lahat, ang sakit, ang pananakit, ang pagkabigo. Kinuha ni Ara ang kwintas mula sa kamay ni Marco. Dito ko po ito iniwan, sabi ni Ara, ang boses ay malakas, sapat para marinig ng lahat. Ang kwintas na ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaduwag. Nananiwala ako na kailangan ko ng tagapagligtas para magkaroon ng buhay. Ibinalik niya ang kwintas sa kamay ni Marco. Hindi na po ako yung Ara na kailangan ng isang taong magliligtas sa kanya. Nahanap ko na po ang sarili ko. Nakuha ko na po ang buhay na dapat ay sa akin. At hindi po kayo ang nagbigay niyan. Tumalikod si Ara, handa nang umalis. Ngunit bago pa man siya makalakad, biglang sumigaw si Belle, hindi. Akin lang si Marco. Akin lang siya. Lumingon si Marco kay Belle, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hila. Huwag na huwag mong sasaktan si Ara, mariing sabi ni Marco, ang bawat salita ay may bigat. Kung sino man ang may utang dito, ikaw yon. Utang mo sa akin ang pag-amin sa katotohanan. Hindi na kayanan ni Belle ang kahihiyan. Sinubukan niyang lapitan si Marco, ngunit hinila siya ng kanyang ama. Sa isang sandali ng galit, nagsimula siyang sumigaw, umiiyak, at nagpapakita ng tunay na ugali niya. Tinawag ni Marco ang security. Ilabas ang babaeng iyan. Habang kalagkad palabas si Belle, hinarap ni Marco ang kanyang pamilya. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Wala nang kasal. Walang blackmail. Ang lahat ng kasinungalingan ay matatapos na ngayon. Pagkatapos, tumingin si Marco kay Ara. Siya na lang ang natitirang tunay na tao sa loob ng simbahan. Ara, di. Ngunit umiling si Ara. Nakuha na niya ang lakas na kailangan niya. Naglakad siya papalabas ng simbahan, iniwan si Marco na nakatayo sa altar, hawak ang kwintas, sa gitna ng pagkawasak ng isang kasal. Lumipas ang 6 na buwan.
Ang iskandalo sa kasal ni na Marco at Belle ay naging usap-usapan sa matataas na lipunan, ngunit tulad ng lahat ng balita, unti-unti rin itong nalimutan. Hinarap ng pamilya de Villa ang mga problema na idinulot ng mga gawain ni Tio Rodolfo. Nagkaroon ng mga kasunduan, mga pagbabayad at mga pagbabago sa kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ni Marco. Ang pag-alis ni Ara sa simbahan noong araw na iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng panloloko ni Belle. Naintindihan niya. Hindi na siya ang prinsipe sa kwento ni Ara. Sa katunayan, siya ang isa sa mga kontrabida na kailangan itong talunin para makalaya. Kaya hinayaan niya ito. Ibinigay niya ang espasyong kailangan ni Ara, kahit na dinudurog nito ang kanyang puso araw-araw. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay sumuko na siya. Isang maaraw na hapon, nagmamaneho si Marco sa bayan, hindi sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, kundi sa isang lumang pickup truck na madalas gamitin sa hasyenda. Mayroon siyang isang layunin. Isang direksyon. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at kaakit-akit na coffee shop. Ang pangalan sa itaas ng pinto, na nakasulat sa magandang sulat kamay, ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang puno ng mangga calf. Sa labas ng calf, sa isang maliit na paso, ay isang batang puno ng mangga, ang mga dahon nito ay lunti-ang-luntian sa sikat ng araw. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay maliit ngunit maaliwalas. Ang mga dingding ay pinalamutya ng mga tuyong bulaklak at mga simpleng painting ng mga tanawin sa probinsya. Mayroon itong init at pakiramdam ng isang tunay na tahanan. At sa likod ng counter, naroon siya. Si Ara. Nakasuot ito ng isang simpleng apron, ang buhok ay nakatali, at mayroon itong isang ngiti sa labi habang kinakausap ang isang customer. Hindi ito ang ngiti ng isang taong pinipilit maging masaya. Ito ay isang ngiti na nagmumula sa puso. Isang ngiti ng isang taong payapa. Isang ngiti ng isang taong malaya. Mas maganda siya kaysa sa huling pagkikita nila. May kumpiyansa sa kanyang tindig, may liwanag sa kanyang mga mata na hindi pa nakita ni Marco dati. Naglakad siya papunta sa counter. Nang mag-angat ng tingin si Ara at makita siya, ang ngiti nito ay bahagyang nawala, napalitan ng gulat. Ngunit hindi na ito ang gulat ng isang taong takot. Marco, sabi nito, ang boses ay kalmado. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong may bagong coffee shop sa bayan, sagot ni Marco, ang puso niya ay kumakabog. Narinig kong masarap daw ang kape dito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Mang Lito. Tumango si Ara. Umupo ka muna. Dadalhan kita. Umupo si Marco sa isang maliit na mesa sa sulok. Pinagmasdan niya si Ara habang gumagawa ito ng kape. Ang bawat kilos nito ay may kasanayan at pagmamahal. Ito na ang bagong Ara. Ang Ara na hindi niya tinulungan buuin, kundi binuo ang sarili niya mula sa mga piraso na sinira ng mundo at sinira niya. Inilapag ni Ara ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Barako, tulad ng gusto mo. Naaalala pa pala niya. Salamat, sabi ni Marco. Kamusta ka na, Ara? Okay lang ako, sagot nito, umupo sa silyang nasa tapat niya. Masaya. Tahimik. Ikaw. Inaayos ko ang mga dapat ayusin. Sa pamilya, sa negosyo, sa sarili ko. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Nalaman ko ang tungkol sa Tia Elena mo, basag ni Marco. Nalaman kong nakuha mo na ang para sa'yo. Tumango si Ara. Malaking tulong iyon para masimulan ko ito. Itinuro niya ang buong calf. Ito ang bunga ng lahat. I'm proud of you, Ara. Sobra. Salamat, sabi ni Ara. Pero ginawa ko ito para sa sarili ko. Hindi para sa kahit kanino. Alam ni Marco ang ibig sabihin noon. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon. Alam ko, sabi ni Marco, tumingin ng diretso sa mga mata nito. At hindi ako naparito para bawiin ka o hingin na bumalik ka sa dati. Alam kong tapos na iyon. Huminga siya ng malalim. Hindi ako naparito para iligtas ka, Ara. Hinawakan niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa.
Nagulat siya nang hindi ito bumawi. Naparito ako dahil kailangan kong iligtas mo. Napakunot ang noo ni Ara, hindi naiintindihan. Niligtas mo ako, Ara, patuloy ni Marco, ang boses ay puno ng katapatan. Niligtas mo ako mula sa sarili kong kaduwagan. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagliligtas, kundi tungkol sa pagiging karapat-dapat. At gusto kong maging karapat-dapat para sa iyo. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi niya inaalok ang hasyenda. Hindi niya inaalok ang yaman. Ang inaalok niya ay ang kanyang sarili, ang tunay na siya, na puno ng kapintasan, ngunit handang magbago. Gusto kong magsimula ulit, sabi niya. Hindi bilang isang bilyonaryo at isang babaeng tinulungan niya. Kundi bilang si Marco at si Ara. 2 taong nagkamali, nasaktan pero handang subukan ulit. Dito. Sa cafe mo. Bilang customer mo araw-araw kung papayagan mo. Tumingin si Ara sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang pagsisisi, ang katapatan, at ang isang pag-ibig na mas totoo at mas malalim kaysa dati. Dahan-dahan, isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Isang ngiti na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tumango siya. Isang tasa ng barako araw-araw. Araw-araw, pangako ni Marco, ang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, sa batang puno ng mangga na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi na ito ang puno na kanlungan mula sa sakit. Ito na ngayon ang puno na simbolo ng isang bagong simula. Isang pag-ibig na hindi na tungkol sa pagliligtas, kundi sa paglago ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa ilalim ng puno ng mangga hanggang sa pagbangon mula sa mga pagsubok, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, at kilig na aking isinulat. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng paniniwala, na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang pagliligtas, kundi isang paglago. Nais kong ipakita na ang ating mga sugat at pinagdaanan, gaano man kasakit, ay hindi hadlang para magmahal muli. Bagkus, ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon, hanapin ang ating sariling halaga, at magmahal sa paraang mas buo at mas makahulugan. Sana, sa kwento ni Ara at Marco, ay may napulot kayong aral tungkol sa kapatawaran, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, sana ay manatili sa inyong mga puso ang pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay. Laging may pagkakataong magsimulang muli. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento at saloobin. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Nagmamahal. Pusong muling umiibig.